na pusit naman daw yung gusto nilang ulamin. Pero kakaibang inihaw na pusit nga yung niluto ko. Sausaw mo dito sa suka na maraming sibuyas. Ayan oh. Grabe, ang daming sibuyas at sili oh. Linggo nga ngayon at ang gusto nga daw nilang ulamin ay inihaw na pusit. Sakto naman nung nakaraan nakabili nga ako ng mga pusit. Pang adobo nga sana to mga ate dahil maliliit nga yung size niya. Kaya naisip ko hiwa-hiwain na nga lang ito. After ko nga magahit yung mga pusit, eto maghihiwa naman ako ng kalamansi. Hindi ko alam kung ilang pirasong kalamansi yung nagamit ko dyan. Tapos magmi-mince na nga rin tayo dito ng garlic. Kung wala kayong garlic, pwede naman yung bawang. At para sa akin mas okay nga yun. At pagkatapos kumuha na nga ako dito ng isang malinis na lagayan at nilagay ko na nga hiniwa-hiwa nating pusit. Sabay piniga ko na rin dito yung mga kalamansi. Sinala ko lang yung buto dahil baka tumubo sa tiyan. Nilagay ko na din dyan yung minins na garlic at tinimplahan ng mga pampalasa. Kalamansi, oyster sauce, ketchup, toyo, asukal at pamintang duwog-duwog. Mix nga lang natin ito ng mabuti para magkahalo-halo sila. Tapos i-marinate lang muna natin kahit 30 minutes lang. At dito naghiwa lang din ako ng mga sibuyas at 2 siling pula na panat na. Syempre ate ko gagawa din tayo ng pangmalakasang sausawan. Hindi naman din kasi pwede na yung pusit lang yung masarap. Bali yung sibuyas nga giniling lang natin kasama nung 2 siling pula. Tapos nilagyan ko na ito ng suka na kasing asim ng katabi mo. O inamoy pa nga niya. Bali nilagyan ko nga lang ito ng kaunting tubig para hindi ganun kaasim. Sukang paumbong kasi yung gamit namin. Nilagyan ko na rin yan ng asukal, pamintang duwog-duwog at asin. At kita nyo naman, sausawan pa lang, napakasarap na niya. Pero simpleng-simple lang naman ginawa. Tapos dito mga ate ko, tinuhog ko na rin isa-isa yung mga pusit. O diba ate ko, pinahirapan ko lang yung sarili ko. Matapos kong hiwa-hiwain, ngayon naman ay binubuo ko. Maliit kasi yung size ng mga pusit na to, kaya ito yung naisip kong gawin sa kanya pag inihaw. Kaso lang, nagmukha nga siyang isaw. Bali, 10 stick nga pala itong nagawa natin. At dito, umpisahan ko na nga rin siyang lutuin. Yung natirang pinang-marinate nga natin, dito nilagyan ko lang ng oil. At ito nga yung pinapamahid natin dito. Mabilis ang pag-ihaw nga lang ito mga ate dahil pag natagalan yan kukunat. At sa sobrang excited ko, kahit kahahango lang, susubo ko na kagad. Kita nyo naman yung itsura ng pusit na inihaw natin, ang sarap. Abay, mukhang mapapakuha ka na kagad ng kanin, itsura pa lang. Nagmukha nga siyang isaw ng baboy. At eto na rin yung masarap nating sausawan. Huwag mo sanang mapanood ng ating gabi, siguradong gugutumin, kakain tayo. Sausaw mo dito sa suka na maraming sibuyas, ayaw makuha. Nang kagat first bite. Grabe. Sarap, pero biro. Ang sarap. Ang lambot pa. Saktong luto lang. Pag nasa sobrang kasi naluto ang pusit, kumukunat siya. So, sumulit yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe, ang dami sibuyas at sili, oh. Saka musubo. Parang masarap kainin nito habang nasa dagat ka. Grabe, oh. Panalo. Mukhang masarap to sa kanin, kaya ito napakuha tayo. Ayan, oh. Lagay mo dyan. Tapos, sausaw mo dito. Ayan, oh. Grabe, oh. Lagay mo sa kanin. Kanin lamig, ate ko. Sabi ko masarap eh. Kanin lamig na may tutong sarap. Grabe, tamang-tama nga rin pagkakaluto natin dahil ang lambot pa niya. Ang sarap nga din nung naging timpla. Kaya itong si ate Kat nyo, enjoy na naman nga yung pagkain dito. Grabe ate ko, naubos nga namin ito. Abay, napasarap na naman nga yung pagkain nitong mag-ate. Kaya ayun, craving certified na naman. At ayun lang, bye-bye!